Bilang isang batang may malaking pangarap na lumaki sa maingay na kalsada ng Quezon City, hindi ko inakala ang paglalakbay na handa para sa akin ng buhay. Basketball. Ito ang aking escape, aking passion, ang lahat sa akin. Ang basketball court hindi lamang isang piraso ng semento, ito ay isang mundo sa kanyang sarili, isang mundo kung saan ako ay maaaring mangarap, magpawis at magtagumpay. Ang aking pangalan ay hindi kasing importante ng mga kwento na aking dala, ngunit sabihin na lang nating akin ay pinagpala na mabuhay ng isang kahangahangang buhay sa pamamagitan ng sports na ito. Nagsimula lahat ito nang ako'y 6 na taong gulang lamang. Ang aking tatay, ang aking bato, ay dadalhin ako sa aming lokal na court. Doon kami magtatagal ng oras, ako'y susunod sa galaw ng aking mga basketball heroes habang siya'y tumitili para sa akin, palaging naniniwala sa akin higit pa sa aking sarili. Matatandaan ko pa rin ang paraan kung paanong hinaplos ng araw ang aking balat, ang mga tunog ng bola na bumabalik, at ang tawanan na aming ibinabahagi. Ito'y magic, simple at tumpak. Ang high school ay isang pagbabago. Hindi lamang ito tungkol sa paglalaro, ito ay tungkol sa paghahanda, pagtutulak, at pagpapatunay sa aking sarili. Sa kahindik-hindik na tadhana, ako'y nakapaglaro sa pambansang koponan. Ang mga taon na iyon ay mahirap ngunit nagbigay ng gantimpala. Bawat hamon ay sinagot ng tapang, bawat tagumpay ay ipinagdiriwang ng kababaang loob. Kapag dumating ang panahon para sa kolehiyo, ako'y natagpuan sa University of the Philippines. 3 taon ng mabuting trabaho, pawis, at karunungan ang nagdulot sa aking propesyonal na karera. Ang aking unang karanasan sa ibang bansa ay sa hapon noong pandemya. Usapang unpredictable. Narito ako, naglalakbay sa bagong kultura, wika, at pamumuhay, lahat habang sinusubukan ang aking sarili sa court. Ipinasok ko ang survival mode at wala akong ibang pagpipilian kundi ang magtitiis. Binuo ako ng hapon, pinalakas ako. Subalit hindi ko alam na ang Lithuania ang susunod na pagsubok. Pagdating doon, pakiramdam ko ay isang maliit na isda sa malaking karagatan. Ang kompetisyon, mas matindi kaysa kailanman. Ang panahon, walang awa. Para sa isang taong tanging tropical climate lamang ang alam, ito ay parang sampal sa mukha. Matatandaan ko pa ang lamig na sumisirit sa aking balat, ang lungkot na pumapasok sa aking kwarto sa gabi. Ang lungkot sabay. Ngunit saka biglang may nagbago. Tinanggap ako ng aking mga kasamahan at mga coach ng buong bukasan ng mga braso. Sila ay parang pamilya, nagmamatsyag sa akin, nagtuturo. Mga lalaking may karanasan sa NBA at Euroleague na nakakita ng isang bagay sa akin na karapat-dapat pahalagahan. Ako ay humanga, nag-absorb ng bawat kaunting karunungan na kanilang handang ibahagi. Ang aking pagganap ay unti-unti nang umuunlad. Ang pagsisikap, ang dedikasyon, lahat ito ay may kabayaran. Isa sa pinakamahirap na sandali ay ang paglalaro ng aking unang laro sa Lithuania. Ang mga nerbiyos ay dumaloy sa aking mga ugat, ang aking puso ay nagpupumiglas parang sinusubukan itong talunin ang ritmo ng mga fans. Ngunit kapag sinuot ko na ang aking jersey, lahat ay tumutugma. Naglaro lamang ako ng ilang minuto, ngunit sapat na upang maunawaan ang aking lugar sa bagong mundo na ito, upang masukat kung saan ako nakatayo. Nanalo kami sa laban na yon. At sa sandaling iyon, ang tagumpay ay higit pa sa isang score. Ito'y isang pagtitiyak ng lahat ng sakripisyo na aking ginawa. Ang pamilya. Sila ay palaging naging aking ankora. Dumating sila sa Lithuania upang bisitahin ako, at sa panandaliang panahon na yon, lahat ay naramdaman ko na dapat naroroon. Chicken adobo, sinigang, lahat ng mga komportabling lasa ng tahanan ay nabuhay sa aking dila. Hindi lamang ito pagkain, ito'y pangako na ang tahanan ay palaging isang pintig ng puso ang layo. Ang Panginoon ang naging gabay ko sa mga taas at baba na ito. Kapag ang kalungkutan ay bumalot sa akin tulad ng madilim na lampin, nahanap ko ang kapanatagan sa panalangin at pananampalataya. At ang mga salita ng aking ama ay paulit-ulit na pinaninindigan ko, huwag babaunin. Ito ay higit pa sa payo, ito'y isang mantra, isang sagip buhay. Harapin at lampasan ang mga hadlang, iyan ang pinakatutubong parte ng paglalakbay ng bawat manlalaro. Bawat hamon, bawat paglayo, ito ay bahagi ng malawak na tapestry. Kada pagtulak ko, kada ibalik ko, mas naging matibay ako. Sa bawat lungsod, sa bawat laro, may iniwan akong piraso ng aking sarili at dala ko ang isang piraso ng mundo. Ang basketball ay naging aking pasaporte patungo sa mga bagong lugar, mga bagong kaibigan, mga bagong aral.
Ito ang nagturo sa akin na magtrabaho ng mabuti at matalino. Ito ang naging dahilan kung sino ako ngayon. Saan man ako patungo sa susunod na paglalakbay na ito, handa ako, pinatatag sa mga alaala at karanasan na nagbigay hugis sa kakaibang punta. At sa ganitong paraan, naririto ako ngayon, hindi lamang bilang isang manlalaro ng basketball, kundi bilang isang anak, isang nag-aaral, at higit sa lahat, isang pangarap. Ang mundo ay maaaring malawak at hindi tiyak, ngunit sa bawat indayog ng bola, ako'y handang tanggapin ito ng buong yakap. Ang laro ay patuloy at gayon din ang paglalakbay.